Naigtad si Victor at napaangat ang katawan. Ngunit kasama siyang bumagsak sa sahig at nanatiling hawak. Siniko niya ang mukha nito kaya tuluyan na siyang nabitiwan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis siyang tumayo. Hawak ang leeg. Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Si Victor nanatili sa pagkakaupo. Nangingiting umiiling habang sinusundan ng tingin ang dalagang papalayo. Aliw na aliw siya sa paraang ginamit nito para makawala. Si Teresa, hindi pa man nakalalayo ay nakaramdam na ng hapo. Hanggang sa ang bumagal na pagtakbo ay nauwi sa paglakad. Pakiramdam niya'y gumagalaw ang madilim na pasilyong nilalakaran at lumulusot ang mga paa sa malalalim na butas na tila may malapot na putik. Hindi na niya halos maiangat ang mga paa upang ihakbang uli. Wala na siyang nagawa ng tuluyang manlambot ang mga tuhod at lamunin ng dilim ang paningin. Hindi na niya alam na padapa siyang babagsak, lalo na ang di pagsayad ng katawan sa sahig dahil sa isang iglap. Nakalapit si Victor at sinalo siya. Maingat siyang binuhat at ibinalik sa silid na inilaan sa kanya. Kinabukasan, ang mabining sikat ng araw na tumatama sa mukha ang gumising kay Teresa. Mag-iinat sana siya nang biglang matigilan. Tuluyang nagising ang diwa nang maalala ang bumihag sa kanya at ang ginawa nitong pagsipsip sa dugo niya. Hinapa niya ang leeg habang iginagala ang paningin. Kunot noong binalikan sa alaala ang pangyayari sa pasilyo, ang pag-ikot ng paningin. Napabuntong hininga siya nang mapagtantong hindi madaling makatakas sa kinaroroonan, ngunit desidido pa rin siya sa gagawing pagtakas. Muli niyang iginala ang paningin. Nag-iisa siya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Napatango siya nang masigurong walang gumawa ng masama sa kanya. Napangiti pa nga dahil magaan na ang pakiramdam niya. Hindi na siya nanghihina. May pagkakataon na siyang tumakas. Susubukan uli niya. Umahon siya sa higaan at saka dahan-dahang lumapit sa malapad na pinto. Nabuhayan siya ng loob nang matuklasang bukas yun. Sandali pa niyang pinakiramdaman ang nasa labas at nang walang kahit anong ingay mula doon, palihim siyang lumabas. Sandali siyang nag-isip kung paano makabababa. Napailing siya bilang pagtutol sa naisip na sa pasilyo uli dumaan. Pero sandali pa tumango naman bilang pagsang-ayon sa naisip na katwiran. Na umaga naman, kaya makikita na ang lalakaran. Pero muli siyang umiling. Muling nangatwiran sa sariling naisip na di malayong may bantay na doon at dahil may liwanag na, makikita siya agad. Hindi pwede sa pasilyo. Maghahanap na lang siya ng ibang madadaanan. Gumuhit ang malapad na ngiti sa kanyang mukha pagkakita sa balkonaheng di kalayuan sa silid na kinaroroonan. Kumabog ang dibdib niya. Ang pag-asang makakatakas ay sumisilip na. Muli niyang iginala ang paningin. Walang ibang naroon kundi siya. Patingkayad siyang naglakad patungo sa balkonahe. Ingat na ingat, makalikha ng yabag na maaaring kumuha sa atensyon ng mga bantay. Ilang hakbang na lang ay mararating na niya ang balkonahe. Doon siya dadaan. Tatalon doon kung kinakailangan. Napangiti siya nang makalapit. Nilingon pa ang pinanggalingan upang siguruhin
walang nakakita sa kanya. Ngunit ang nakaguhit ng ngiti sa kanyang mukha ay biglang napalis. Ang inaakalang pag-asa ay tila bulang nawala nang sa pagdukwang niya'y matuklasang napakataas pala ng kinaroroonan niya. Kamuntik pa siyang masuka dahil sa lula. Pagpapatiwakal ang katumbas ng plano niyang pagtalon. Napalunok siya. Tila nakikita ang magiging itsura. Ang lasog-lasog niyang katawang lalagapak sa ibaba. Bagsak ang balikat. Nanlulunong siyang naglakad pabalik sa silid. At hindi niya inaasahan ang makikita sa loob. Natutop niya ang sariling bibig nang makitang may lalaking nakahubad at nakadapa sa ibabaw ng kama. Nakukumutan lang ng malambot na tela. Natuon ang pansin niya sa matipuno nitong pangangatawan. Mistulang na batubalani, dahan-dahan siyang naglakad palapit. Lumamlam ang kanyang mga mata kung saan masasalamin ang paghanga sa makisig nitong mukha. Hindi nakakasawang pagmasdan ang kabigha-bighani nitong anyo. Nasisiyahan niyang pinanood ang payapa nitong pagtulog. Naigtad siya nang bigla itong gumalaw. Pumihit sa pagkakahiga. Nakatihaya na ito, kaya lalong nahantad ang buong mukha. Mukhang may natatanging karisma. Tuluyan ng naglakbay ang kanyang paningin. Walang kakurap-kurap na nakatitig. Nang walang ano-ano'y umihip ang malakas na hangin. Nagitla siya. Nandilat ang mga mata. Nang liparin ang malambot na telang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ibabang bahaging wala rin palang kahit anong saplot. Mabilis niyang itinakip sa mga mata ang isang palad, habang ang isa pa'y nakakapit ng mahigpit sa suot na damit. Pinakalma niya ang sarili. Naisip na baka pinaglalaruan lang ng paningin. Pinaghiwalay niya ang ilang daliri at mula sa siwang, sumilip siya. Gustong tiyakin kung totoong may lalaking nakahiga sa kama at walang suot na damit. Muntik na siyang mapasigaw nang makitang mayroon nga. Naramdaman niya ang pag-init ng magkabilang pisngi. Hiyang-hiya sa lalaki, lalo na sa sarili. Animo kawatan, pinaliit niya ang sarili at saka dahan-dahan at patingkayad na naglakad. Kinakabahang magising ang lalaki at makita siya. Nang makalapit sa pintuan, saka siya nagtatakbo palayo. Si Victor na nagtutulog-tulugan lang ay hindi pa rin gumagalaw sa pagkakahiga. Naririnig man ang papalayong yabag ni Teresa. Aliw na aliw sa kalokohang ginawa. Ilang sandali pa'y gumuhit na sa kanyang labi ang isang pilyong ngiti at saka dahan-dahang dumilat. Kung titignan kanina ay nakapikit nga siya, ngunit pasimple niyang inaangat ang talukap ng mga mata upang masilip ang dalaga. Kaya hindi naikaila sa kanya ang naging reaksyon nito pagkakita sa kanya. Lalo na nang sadyain niyang maalis ang telang nakatakip sa kanyang pagiging lalaki. Nang maalala ang naging itsura ng dalaga, bumunghalit na siya sa pagtawa. Sandali pa ay bumangon na siya. Hinayaang mahulog sa malambot na carpet ang satin na kumot na tumatabing sa hubad na katawan. Nakangiti siyang tumapat sa malaking salamin sa isang bahagi ng silid at pinagmasdan ang tunay na anyong hindi nasilayan sa mahabang panahon. Walang babaeng hindi maaakit sa taglay mong kakisigan, Victor.
Nangingiti niyang papuri sa sariling refleksyon. Samantala, lakad-takbo ang ginagawa ni Teresa sa mahabang pasilyo. Bawat pintong makita ay binubuksan sa pagbabaka sakaling iyon ang daan palabas. Ngunit lahat ng napasukan niya ay pawang mga silid na walang laman. Hindi naman nabubura ang pagkakangiti ni Victor na naroon pa rin sa loob ng silid. Gamit ang kapangyarihan, nasusundan niya si Teresa. Alam niya kung saan ito naroroon. Ang mga estatwang nakatayo at nagsisilbing palamuti sa gilid ng mahabang pasilyo ay mga alagad niya. Ang nakikita ng mga ito ay nakikita rin niya. Nakapikit niyang pinanonood ang ginagawa ng dalaga. Natigilan siya nang matagpuan nito ang isa sa mga espesyal niyang silid. Nakita niya ang pagkamangha sa mukha nito. Namimilog ang mga mata at ang bibig ay nagkaroon ng awang. Kayamanan ang naroroon sa loob ng silid na natitiyak niya nakita ni Teresa. Ngumisi siya ng dahan-dahan itong naglakad papasok. Palapit sa isang nakabukas na baul na puno ng naglalakihang hiyas at mga ginto. Napakunot ang noo niya nang sa halip na laman ng baul ang hipuin, ang espadang nakasabit sa dingding, ang maingat nitong hinipo at kinilatis. At nang masigurong tunay ang talim, iyon ang kinuha at saka matuling umalis. Nagsalubong ang mga kilay niya sa magkahalong pagtataka at paghanga. Nahahamon siya sa kilos ng dalaga. Nakakalito. Hindi madaling basahin ang binabalak gawin. Hindi ka lang pala matapang, Alay. Hindi ka nauubusan ng ikagugulat ko. Lalo tuloy akong nasasabik matuklasan kung ano pa ang mga kakaiba sa'yo. Nasabi niya, kasunod ng pagsilay ng ngiti sa isang sulok ng bibig. Umandar ang kapilyuhan ni Victor. Stress na stress naman si Teresa sa kanya. Pero, napapaisip ka ba sa nakita ng dalaga? Ops. Iba ata ang na-imagine mo Yung espada sa dingding ang tinutukoy ko. Ibang espada naman ata ang naisip mo Kung nagustuhan mo ang kabanatang ito, paki-like po. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po. At God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!